Kamakailan ay bumagsak po ang presyo ni XRP at marami ang nagtaka kung ito ba ang sinyalis ng simula ng pagbagsak o simpleng correction lamang. Ayon po sa crypto analyst na si Steph is Crypto, kahit na may pagbaba sa presyo, nananatili pa rin sa XRP sa isang mas mataas na high at mas mataas na low structure sa weekly time frame. Ibig sabihin po nito ay nasa pataas pa rin ang kanyang mas malaking trend. Kapag ang isang asset tulad po ni XRP ay nasa ganitong pattern, madalas po itong tinitingnan bilang bullish signal na may posibilidad ng panibagong rally. Kaya ayan, ang ganito pong uri ng pattern ay kadalasang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga long-term investors, kaya posible pong manatili ang support mula sa kanila. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po malagang tingnan ang bullish continuation pattern ni XRP. Yan, ayon po sa analysis dito ni Steph is Crypto ay kasalukuyang bumubuo sa XRP ng tinatawag na bullish continuation pattern. Yan, check po natin yung kanyang post dito. Meron siyang post, ayan, dito sa kanyang X account. Ayan, Steph is Crypto, meron po siyang 9K na bilang ng mga followers. Sabi niya, this is why XRP dump. Meron po siyang paliwanag dito sa chart. Isa po itong 8 minutes 56 seconds na video. Kaya kung gusto po ninyong malaman yung kanyang detalyadong paliwanag dito, ay panoorin na lamang po ninyo. What's up, dito. XRP holders? Ayan. I think that XRP is... Pero papaliwanag po natin kung ano yung kanyang paliwanag dito. Ayan, syempre, ayan. Ito ay isang signal. Ayan, yung tinatawag po na bullish continuation pattern na ito po ay isang signal na may posibilidad pang umakyat muli ang presyo matapos ang maikling pagbaba. Kapag nagpatuloy po ang ganitong pattern, maaaring magkaroon po sa XRP ng panibagong rally papunta sa mas mataas na target prices. Kaya ang market impact po nito ay ang bullish continuation ay karaniwang nakakahikayat sa mga traders na pumasok muli dahil inaasahan po nila ang kasunod na pag-angat ng presyo. Ngayon ay ano po ang mga target price na tinitingnan dito ni Ginoong Steph para kay XRP. Yan, gumamit po si Steph ng trend line projections at saka Fibonacci extensions upang tukuyin ang sunod na galaw ni XRP. Ayan, batay dito ay may posibilidad na umabot sa XRP sa resistance zone sa pagitan po ng $4 at saka $5. Ang pinakamahalagang range na dapat pong bantayan dito ay nasa $4.50 hanggang $5. Kung maaabot po ito, maaaring tumaas ng halos 70% ang presyo mula sa kasalukuyang levels. Kaya ang market impact po nito ay kapag nakita ng mga investors na naabot ni XRP ang $4 to $5, posibleng magkaroon ng mas malawak na interest at dagdag na liquidity sa market. Ngayon ay ano po ang pinakamahalagang support level para kay XRP? Bukod po sa resistance ay tinukoy din ni Steph ang critical support zone para kay XRP. Mula po sa trend line na kanyang iginuhit, ayan, simula noong January highs hanggang sa mga recent lows, tumapat po ito malapit sa $2.64. Ang level na ito ay kasabay din ng 0.5 na Fibonacci retracement level. Malaga pong mapanatili ang presyo sa itaas ng $2.64 dahil kapag bumagsak po dito, posibleng magbukas ng pinto ito para sa bearish continuation. Nakaranas si XRP ng malakas na rejection sa level na ito tulad po noong May at December noong nakaraang taon. Ang
possible market impact po dito ay kapag bumaba po sa ilalim ng $2.64 itong sa XRP, maaari pong mawalan ng kumpiyansa ang mga short-term traders at posibleng magbenta po sila ng sabay-sabay. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang market conditions at behavior ng investors kay XRP? Bukod po sa chart patterns ay ipinaliwanag din ni Steph na nakadepende rin ang future na XRP sa mas malawak na market dynamics. Sa US, nananatiling mababa po ang inflation at hindi pa naaabot ang 2% target ng Federal Reserve. Dahil dito, may inaasahan ang market na posibleng magkaroon ng rate cuts sa mga susunod na buwan. Kapag nangyari ang rate cut, posibleng magdala ito ng short-term bullish momentum sa mga assets tulad ni XRP. Ngunit nagbabala po si Steph na maaari ring mangyari ang sell the news reaction na pansamantalang magdudulot ng pagbaba ng presyo. Yan, sa market impact po ay ang announcement po ng rate cuts ay maaring magbigay ng mabilis na pagtaas, ngunit delikado rin dahil maaring magbenta agad ang ibang mga investors. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng on-chain data tungkol kay XRP? Isa po sa mga mahalagang obserbasyon ay ang pagbaba ng porsyento ng mga XRP holders na nasa profit. Mula 98.2%, bumaba po ito sa halos 93%. Ayon po kay Steph, ito ay magandang senyales dahil mas kaunti po ang nagbebenta para mag-take profit. Bukod po dito, dumoble ang bilang ng short-term XRP wallets sa loob lamang ng 2 linggo. Mula po 5.8% ay tumaas ito ng 9.3%. Ibig sabihin ay marami pong retail investors ang bumibili kay XRP sa presyo na nasa mga $3. Kaya ang market impact po nito ay ang mas maraming retail wallets ay indikasyon na may demand pa rin para kay XRP, kaya posibleng manatiling matatag ang kanyang presyo. Ngayon ay bakit po bumaba ang retail search interest, retail search interest kay XRP? Ang isa pong punto ni Steph ay ang pagbaba ng search interest kay XRP sa Google Trends. Bumaba po ang atensyon ng retail investors kumpara noong December highs kahit mas mataas na ngayon ang presyo. Para po kay Steph, ito ay bearish factor dahil ibig sabihin ay mas kaunti ang bagong interest mula sa retail crowd. Kaya ang market impact po nito ay kung patuloy na bumaba ang retail attention, posibleng mahirapan po sa XRP na makakuha ng sapat na bagong buyers upang itulak paakyat ang presyo. Paano naman po nakakaapekto ang altcoin season index kay XRP? Sa mas malawak na altcoin market ay ipinakita ni Steph na nasa 53 pa lamang ang altcoin season index. Karaniwan, bago magkaroon po ng matinding correction ay umaabot ito sa mas mataas na levels. Dahil nasa mid-level pa lang ngayon, may posibilidad po na mas marami pang gains ang makikita, hindi lamang kay XRP kundi pati sa ibang mga altcoins. Kaya kapag lumakas po ang altcoin season, pwedeng mas sumabay sa XRP sa pagtaas kasama ng iba pang mga coins. Ayan, bilang panghuli ay ano po ang koneksyon ng analysis ni Steph sa H-bar. Ayan, bukod po kay XRP, ayan, ay or H-bar laban kay Bitcoin. Ayan, tinitignan din po ni Steph itong si Hedera or H-bar laban kay Bitcoin. Naalala po niya na noong taong 2020 at 2021 ay tinalo na H-bar si Bitcoin sa performance at umabot po ng higit 600% ang kanyang rallies. Nakikita niya na inuulit po na H-bar ang parehong pattern ngayong cycle. At nagsimula na itong magpakita ng matibay na performance noong taong 2024. Sa tingin po niya, posibleng muling malampasan na H-bar si Bitcoin sa mga susunod na linggo or buwan. Yan, ang market impact po nito ay kapag napatunayan na muling malakas sa H-bar, maaari pong magbigay ito ng kumpiyansa sa buong altcoin sector at magdulot ng dagdag na interes mula sa investors.
Ayan, bilang panghuli, ang aking pananaw po rito ay malinaw na kahit bumaba si XRP sa maikling panahon ay nananatili po siyang bullish sa mas malaking larawan. Ang critical level po na $2.64 ang magsisilbing batayan kung mananatiling buhay ang rally. Ang target price po na $4 hanggang $5 ay nagbibigay po ng malaking oportunidad, lalo na para sa mga traders na naghahanap ng 70% potential gain. Gayunpaman, dapat pa ring bantayan natin ang pagbaba ng retail search interest dahil ito ay maaari pong maging hadlang sa mas mataas na rally. Ang posibleng rate cuts ng Federal Reserve ay pwede pong magbigay ng mabilis na boost, ngunit dapat maging handa rin sa biglaang sell-off. Kaya para sa akin, sa XRP po ay patuloy na may potensyal basta't hindi po siya bumaba sa $2.64. Kapag napanatili po niya ito, may tsansa po siyang makuha ang $4 hanggang $5 target. Dagdag pa, ang malakas na performance na H-bar ay magandang sinyales na maaring dumating ang mas malawak na altcoin rally. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.